ating kwento ay mula sa isang kahangahangang pelikula na batay sa tunay na karanasan ng Makata na si Jimmy Santiago Baca. Ito ay nakatuon sa stepbrothers na sina Paco at Cruz, at sa kanilang biracial na pinsan na si Miklo. Nagsimula ito noong 1972. Ang tatlo ay miyembro ng East LA gang na kilala bilang Vatos Locos, at ang kwento ay nakatuon sa kung paano binabago ng isang marahas na krimen at impluwensya ng droga ang kanilang buhay na karaniwang nararanasan din ng marami sa atin. Si Miklo ay nakulong kung saan natagpuan niya ito at tinanggap bilang ikalawang tahanan. Si Cruz ay naging isang pambihirang artist, ngunit ang pagkagumon sa heroin ay nagdulot ng mga kalunos-lunos na resulta. Si Paco ay naging pulis at naging kalaban ng kanyang karnal na si Miklo. Umuwi si Miklo Velca sa Mexican-American barrio sa East Los Angeles, California, sa dahilang hindi sila magkasundo ng kanyang Caucasian na ama sa Las Vegas, Nevada. Muli niyang nakasama ang kanyang Mexican na ina at mga pinsan na sina Paco Aguilar at Cruz Candelaria ilang araw bago ang kanyang ika-18 kaarawan. Sobrang malapit silang tatlo sa isa't isa na para bang tunay na magkakapatid. Si Paco ang pinakamaangas at barumbado sa kanilang tatlo. Si Cruz naman ang pinakakalmante at reasonable. At si Miklo, na patuloy na nilalabanan ang stigma ng pagiging isang blonde at asul ang mata na Mexican. Nais ni Miklo na maging bahagi ng gang na kinabibilangan nila Paco at Cruz. Ngunit hindi nila ito pinayagan sa dahilang puti ang balat nito. Nang isang gabi ay makakita sila ng isang gang na nagpipinta ng graffiti sa kanilang lugar. Ipinakita ni Miklo ang kanyang pagiging matigas sa pamamagitan ng pagbasag ng bintana ng kanilang sasakyan, upang patunayan na rin na karapat-dapat siyang tanggapin bilang isang tunay na Chicano. Nang maglaon, nanalo si Cruz Candelaria sa isang kompetisyon sa sining at ginawaran ng scholarship sa Los Angeles College of Art and Design. Kinagabihan ay nagkaroon ng selebrasyon at ito rin ang oras na tinanggap ng Vatos Locos si Miklo sa kanilang pangkat. Patuloy ang kasiyahan ng may matipuhang babae si Cruz at agad nilang nilisan ang lugar, habang pinipigilan naman ni Paco ang humahabol nilang kapatid na si Juanito. Dinala ni Cruz ang babae sa isang liblib na lugar para makipagtalik dito. Nang mabulaga sila ng 3 puntos gang na pinamumunuan ni Spider, na sila ring nagpinta noong isang gabi. Pilit nilang inilabas ng kote si Cruz, binugbog siya ng husto, at pagkatapos ay nilaslas ang simbolo sa kanyang kamay. Dinala siya sa ospital sa malubhang kondisyon. Hindi ito matanggap ng Vatos Locos kung kaya't nagkasundo silang bawian ang 3 puntos. Kinaumagahan, nakatambay ang 3 puntos sa burol at walang malay sa panganib na nakaabang. Sumugod ang Vatos Locos at nagsitakbuhan ang 3 puntos. Hanggang sa makorner nila si Spider at binigyan ito ng leksyon. Umiyaw sa sakit si Spider nang ukitan ni Paco ang kanyang dibdib ng initials ng Vatos Locos. Akmang babarilin na ni Paco si Spider nang pigilan ito ni Miklo. Ngunit bago sila nakaalis ay binaril sila ni Spider at tinamaan si Miklo. Gumanti ng putok si Miklo at patay na tumimbuwang si Spider. Nagmamadaling minaneho ni Paco ang sasakyan upang mabigyan ng lunas si Miklo, ngunit hinabol sila ng mga pulis. Bumangga ang coach nila Paco at nagtakbuhan ang mga kasamahan nito. Ngunit di nagawang iwanan ni Paco si Miklo kung kaya naman nasukol sila ng mga pulis. Nahatulan si Miklo at nakulong sa San Quentin State Prison sa Northern California. Dinanas ni Miklo ang iba't ibang klase ng pangbubuli bilang isang bagito sa loob ng kulungan. Sa kabilang dako, si Cruz ay nakalabas na mula sa ospital, ngunit hindi pa makalakad ng maayos dahil sa mga pinsala sa katawan. Nasorpresa siya nang dumating ang kanyang stepbrother na si Paco na noon ay kasapi na ng U.S. Marine Corps. Pilit na lumakad si Cruz at ipinaliwanag ni Paco na nagpalista siya upang makaiwas sa pagkakakulong. Samantala, sa San Quentin, binubuli si Miklo nang dumating si Papay. Nalaman niya mula dito na ang kulungan ay binubuo ng 3 pangkat ng mga preso. Ang Aryan Vanguard na pinamumunuan ni Red Raider, ang Black Guerrilla Army sa pamumuno ni Bonafide, at ang La Onda sa pangunguna ni Montana Segura. Kinaibigan siya ni Papay, ngunit balak pala nitong gahasain si Miklo. Pinigilan ito ng leader na si Montana. Ginawa nila ito, hindi dahil naaawa sila kay Miklo, kundi dahil kinamumuhian ng La Onda ang mga ganitong klase ng gawi. Maging si Big Al ng Aryan Vanguards, ay kursunada din ang Latino-American na si Miklo. Nais ni Miklo na sumapi sa La Onda, ngunit gaya ng dati, naging balakid ang kulay ng kanyang balat. Hanggang isang araw ay nagawa niyang makalapit kay Montana. Sinabi ni Montana ang mga salitang blood in blood out na moto ng kanilang pangkat, na ang ibig sabihin ay handa kang pumatay upang makasali sa gang, at handa ka ring mamatay kung ikaw naman ay kakalas.
Samantala, ang talento ni Cruz bilang isang pintor ay nagbunga na sana ng maganda nang magkaroon siya ng gallery exhibition sa tulong ng art representative na si Janice, ngunit nanaig kay Cruz na samahan ang kanyang mga kaibigan. At pagbalik ay nasa impluensya na sila ng droga. Sa San Quentin, kinaibigan ni Miklo si Big Al, pinasakay at inakit niya ito nang makapagtrabaho sa kusina. Kinagabihan ay ipinakita ni Magic Mike ang mga weak points ng tao upang matagumpay itong mapatay ni Miklo. Ito ay parte ng kanyang pagsubok. Kinaumagahan ay maingat na kumilos si Miklo. Bumigay si Big Al kay Miklo kung kaya matagumpay na napatay siya ng Chicano. Sa lugar naman ni Cruz, habang siya ay nagpipinta ay inihahanda ng kasama niya ang titirahin nilang droga nang abutan sila ng kapatid nitong si Juanito. Sobrang iniidolo siya ng kanyang kapatid. Nang makaalis ito ay sinimulan nilang magturok at magpakalango sa droga hanggang sa pareho silang nakatulog. Bumalik si Juanito at ginaya ang kanilang ginagawa at agad itong binawian ng buhay dahil sa overdose. Kinamuhian at itinakwil si Cruz ng kanyang pamilya, maging sa huling araw ng libing ni Juanito. Samantala sa bilangguan, si Miklo ay ganap ng miyembro ng Mexican gang. Nakipagdeal si Montana sa pinuno ng Aryan Vanguard upang hindi nila galawin si Miklo. Si Miklo ang inatasang magpatakbo ng mga iligal na negosyo ng La Onda. Sa mga sumunod na taon ay naging mas makapangyarihan ang mga Meksikano sa bilangguan. Mataas na respeto ang tinanggap ni Miklo mula sa mga kasamahan, kung kaya bago pa man makapagparol si Papay, ay kaisa na si Miklo sa top dogs ng La Onda. Si Paco ay naging opisyal ng narcotics ng Los Angeles Police Department at nagtatrabaho bilang undercover police upang mahuli ang mga pusher ng droga. Ito rin ang unang pagtatagpo nila ni Papay. Nung una ay na-deny si Miklo sa parol kung kaya hinikayat siya ni Montana na patunayan ang kanyang sarili. Nagsimulang mag-aral si Miklo at naipasa niya ang kanyang GED High School Equivalency Exam. Sa wakas ay pinayagan siyang makapagparol. Masaya niya itong ibinalita kay Montana at sa mga kasamahan nito. 1982 nang makalaya si Miklo at agad na nagkita sila ni Cruz. Ipinaliwanag ni Cruz na kaya siya nagdodroga ay inaalis nito pansamantala ang sakit ng kanyang likod na dulot ng pagkakabugbog noon ng grupo nila Spider. Tumira si Miklo sa halfway house kung saan inilaan ito para sa mga tulad niyang bagong parol. Muli, nakasama niya rito si Papay. Nagkausap din sila ni Paco at hiniling ni Miklo na patawarin na nila si Cruz at pinaalala rito ang sinumpaan nila noon sa Vatos Locos. Sinubukan ni Miklo na magtrabaho ng patas, ngunit maraming di kanais-nais na nagaganap sa kanyang tinitirhan, maging sa kanyang trabaho at pandaraya sa kanilang sweldo. At dahil sa labis na buryong ay pumayag si Miklo na lumahok sa isang armored car heist para sa grupo ni Clavo, lalo't nalaman niyang may utang si Cruz dito. Hindi isinama ni Miklo si Papay sa deal, kaya't itinimbre sila nito sa kapulisan. Si Paco at ang partner nito ay nakaabang sa lugar na sinabi ni Papay at nakita ang isang van na may mga lalaking nakamaskara. Napag-alaman ni Paco na ang armored truck ang mga pakay ng mga ito. Binaril ng mga magnanakaw ang mga guards ng armored truck, kaya isang shootout ang naganap sa pagitan nila at ng mga pulis. At sa taranta ng mga magnanakaw ay iniwan nila ang kanilang kasama. Tumakbo ang naiwang magnanakaw na dala ang isang bag na pera. Hinabol ito ni Paco at nang akmang babarilin siya ng magnanakaw ay agad siyang nakilala nito at tinawag na karnal. Nasorpresa si Paco nang mapag-alamang ito ay si Miklo. Pilit na pinasuko ni Paco si Miklo, ngunit tumanggi ito at tumakbo. Nanaig pa rin kay Paco ang pagkakapatiran nila kung kaya't binaril niya lamang ito sa binti at hindi pinatay. Sobrang nalungkot si Paco sa nangyari habang inaalala ang kanilang samahan. Dinalaw nito si Cruz at inabutang ipinipinta ang kapatid nilang si Juanito. Naroon din ang kaibigan ni Cruz at sinisi nila si Paco sa pagbaril kay Miklo at sinabi ni Paco na ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Sinabi ni Paco kay Cruz na wala siyang karapatan na gawing dahilan si Juanito upang sirain nito ang kanyang buhay, kaya pinunit ni Cruz ang mukha ni Juanito na kanyang ipininta at iniabot kay Paco. Sinabi ni Cruz na ikulong na rin siya ni Paco tulad ng ginawa nito kay Miklo. Sa presinto, iniabot ng partner niya ang isang litrato ng La Onda gang sa bilangguan at nalamang konektado si Miklo kay Papay. Nang biglang ibalita sa kanya na tapos na ang operasyon ni Miklo, kaya't dinalaw niya ito sa ospital. Sinubukan itong humingi ng tawad sa ginawang pagbaril kay Miklo. Ngunit para kay Miklo, burado na si Paco sa kanyang memorya mula nang maputol ang binti nito sanhi ng pagkakabaril sa kanya. Naibalik si Miklo sa San Quentin at napag-alamang naagaw ng ibang pangkat ang negosyo ng droga at sugal sa bilangguan dahil sa makasariling pamamaraan ni Carlos. Muli silang nagkita ni Magic Mike at sinabi ni Miklo na home sweet home.
Samantala, kinumpronta ni Paco si Smokey na kapatid ni Carlos upang malaman ang kinaroroonan ni Papay. Ngunit wala siyang napiga dito. Sa San Quentin, nagtrabaho si Miklo sa library kasama ang librarian na si Jerry. Nagkita sila ni Carlos at sinabing pumunta sa meeting ng council ng La Onda. Sa meeting, pilit na hinikayat ni Carlos ang La Onda na makiisa sa kanya sa cocaine business kasama ang Aryan Vanguard at tablahin ang Black Guerrilla Army. Ngunit natigas na tinanggihan ito ni Montana dahil na rin sa truce na namamagitan sa La Onda at BGA at sinabing nais lamang ng mga puti na magkalaban ang mga Chicano at BDA. Bagay na sinang-ayunan ng lahat ng council maliban kay Carlos, kaya't umalis ito kasama ang kanyang sariling mga tauhan at sinabing hindi nila kailangan ang La Onda. Napag-alaman din ni Miklo na si Jerry ang dating supplier ni Carlos bago ito nakipag-deal sa Aviers. Nang ihatid ni Miklo ang mga files ni Red Rider, ay pinagtripan nila si Miklo at tinanggal ang prosthetic nitong paa. Sinabi ng mga ito na tapos na ang La Onda sabay itinapon ang prosthetic niyang paa. Galit na kinumbinsi niya si Montana na bawiin ang kanilang kapangyarihan. Nalaman ni Miklo na nagsusulat si Montana ng libro tungkol sa reforma ng bilangguan at sinabi niya rito na buksan ang mga mata nito sa unti-unting pagbagsak ng La Onda. Sa paliguan ay nagkita ang mga Chicano at grupo ni Bonafide. Dito rin hinikayat ni Miklo si Magic Mike na gamitin ang natitirang pondo ng La Onda upang sumistema ng droga, ngunit hindi papayag ang council ayon kay Magic. Sinabi ni Miklo na handa siyang mamatay kaysa makitang bumagsak ang La Onda, dahilan upang makumbinsi si Magic na suportahan siya. Naghintay ng tamang oras ang dalawa habang si Carlos naman ay pinatay si Pockets na kakumpetensya sa negosyo. Kasabay noon, pinasabog naman ni Smokey ang club na siyang drugstore ng Black Guerrilla Army sa LA. Agad na bumawi ang Black Guerrilla Army at pinatay si Carlos. Nagkaroon ng mga riot sa pagitan ng mga Browns at Blacks, bagay na inaabangan ni Miklo at Magic upang maisagawa ang kanilang plano. Hinikayat nila si Montana na gumawa ng strike sa mga kalaban. Ngunit sinabi nito na maghanda lamang sila at susubukan muna nitong makipag-usap kay Bonafide. Ang lahat ay umaayon sa plano ni Miklo at bago matapos ang kanilang pagtatalo, iniutos ni Montana na ipatumba si Smokey. Sa labas, si Papay ang naatasang tumrabaho kay Smokey. Ngunit sumablay si Papay at nakatakbo si Smokey. Mabilis na kinontak nito si Paco upang humingi ng proteksyon kapalit ng mga impormasyon. Agad na pinuntahan ni Paco si Smokey sa napag-usapang lugar, ngunit huli na ang lahat dahil inabutan niyang patay na si Smokey. Nalaman ni Paco na inililipat na ang kaso sa kamay ng mga corrections officer dahil konektado ang mga krimen sa mga prison gangs. Pilit na kinumbins ni Paco si Teniente Ivan na makilahok sa kaso sa dahilang kilala niya ang isa sa mga council ng La Onda na si Miklo. Samantala, inalok ni Montana ng truce si Bonafide at ipinaliwanag na walang kinalaman ang La Onda sa mga nangyaring krimen. Noong una ay hindi pumayag si Bonafide dahil kasalukuyan ding nangyayari ang karahasan sa ibang bilangguan sa pagitan ng Browns and Blacks. Sinabi ni Montana na pansamantala siyang magpapalipat upang ayusin ang nasabing mga kaguluhan sa ibang piitan. Ibinili nito na si Miklo ang mamamahala sa La Onda habang wala pa siya at pananatilihin ang kapayapaan sa pagitan nila. Pinili ni Montana si Miklo dahil kilalang warriors ang ibang council ng La Onda at maaaring di ito pagkatiwalaan ni Bonafide. Ibinahagi rin ni Montana kay Miklo na ito ang unang beses na makikita nito ang kanyang anak tapos ng 14 na taon. Emosyonal na ibinili ni Montana kay Miklo ang pangangalaga sa La Onda. Nagpalipas ng gabi si Montana sa isang kulungan sa kalagitnaan ng Chino, kung saan dito rin sila magtatagpo ng kanyang anak. Habang naroon ay kinaibigan siya ng isang preso na si Wallace. Kinabukasan ay dumating ang anak ni Montana kung kaya naman nais ni Montana na maging maayos sa harap nito. Tinulungan siya ni Wallace nang walang ano-ano'y sinaksak siya nito. Pagkatapos ay dali-dali nitong idinispose ang isang sulat na nakalagay sa suklay na di umano'y pag-aari ni Bonafide. Namatay si Montana na hindi man lang nasilayan ang anak. Nagkagulo ang mga Chicano nang mabalitaan ang nangyari kay Montana. Nais ng mga ito na giyerahin ang Black Guerrilla Army. Ngunit pinigilan sila ni Miklo dahil maaari silang mapatay ng mga gwardiya at sinabi na kailangan nilang gumawa ng matinding plano. Samantala, hindi mapiga ng otoridad ang veteranong si Wallace kaya pinapasok ng warden si Bonafide. Buong akala ni Wallace ay nanggaling kay Bonafide ang order na tirahin si Montana dahil sa suklay na ipinadala rito. Kinabukasan ay kinumbins ni Paco si Miklo na walang kinalaman ang Black Guerrilla Army sa nangyari upang maiwasan ang kaguluhan. At sinabing makipag-usap kay Bonafide. Napapayag nito si Miklo. Sinabi ni Bonafide na naset up sila ng mga puti. Ginaya ng mga ito ang kanyang suklay dahil ang mga puti ang namamahala sa woodworks. Nagkasundo silang magsanib puwersa laban sa mga puti. Napangiti ang mga opisyal nang makitang magkamay ang dalawa.
Ngunit lingid sa kanilang lahat ay may ibang plano si Miklo. Makalipas ang 6 na buwan, araw ng mga patay, nag-alay si Cruz, habang nagdadalamhati sa libingan ng kanyang kapatid, nang dumating ang pamilya nito. Madamdaming tagpo ang sumunod na nangyari nang sa wakas ay nag-alok ng kapatawaran ang kanyang ikalawang ina at ganon din ang kanyang karnal na si Paco at higit sa lahat, ang kanyang ama. Samantala, nakahanda na ang La Onda at Black Guerrilla Army sa isasagawang gyera laban sa Aryan Vanguard. Isa-isa nilang pinaslang ang mga opisyal at mga sundalo ng Aryan Vanguard, kabilang narito ang kanilang pinuno na si Red Rider. Ang lahat ng ito ay pinlano ni Miklo. At habang ibinabahagi si Bonafide kay Magic Mike ang tungkol sa paghawak nila sa bilangguan ay nangyari ang di nila inaasahan. Isa-isa ring pinaslang ng La Onda ang mga opisyal at mga sundalo ng Black Guerrilla Army at hindi nakaligtas dito si Bonafide. Kinabukasan ay laman ng dyaryo ang pangyayari at pakiramdam ng mga opisyal ay naisahan sila ng mga ito. Kung kaya nagbaba ng order ang warden na paghiwa-hiwalayin ang mga council ng La Onda. Galit na pinuntahan ni Paco si Miklo dahil ginamit siya nito upang ma-set up ang Black Guerrilla Army. Ipinagmalaki ni Miklo na maraming Chicano ang naisalba niya ang buhay dahil sa ginawa niya. Ngunit kahit anong sabihin ni Miklo ay tinraidor niya pa rin si Paco ayon dito. Sinabi ni Miklo na ang bilangguan na ang kanyang nakatakdang tahanan. Magkaiba sila ng paniniwala kung kaya't wala nang nagawa pa si Paco upang mabago ang pag-iisip ni Miklo. Sa huling pagkakataon ay nagpulong ang La Onda Council. Sinabi ni Miklo na bagamat binubuwag sila ng otoridad, hindi nalalaman ng mga ito na lalo silang mamamayagpag. Bibigyan sila ng La Onda ng pondo upang magtayo ng mga sarili nilang chapter sa kanilang mga destinasyon at ipagpapatuloy ang nasimulan ng La Onda at susuportahan nila ang bawat isa. Ipinamalas ng mga ito ang pagkakaisa bago magkawalay. Nang makapagsolo sina Magic Mike at Miklo, sinabi ni Miklo na mananatili silang magkasama at siya ang magiging mga mata at binti ni Miklo. Nang biglang ilabas ni Magic Mike ang sabon na animoy pinagmoldehan ng suklay. Mahal nila si Montana, ngunit ginawa nila ang planong pagpatay dito upang maisalba ang La Onda. Hiniling ni Magic Mike kay Miklo na siya ang mismong mag-dispose ng ebidensyang ito. Napuno ng emosyon habang isinasagawa ito ni Miklo at sinabi ni Magic Mike na ialay niya ang kanyang buhay kay Miklo at tinawag niya itong Hete. Natapos ang ating kwento sa taong 1984, kung saan malinis na sa droga si Cruz. Ipinakita ni Cruz ang ipininta nito kay Paco na sumisimbolo ng respeto sa kanilang pagkakapatiran. Hinikayat ni Cruz na patawarin ni Paco si Miklo, ngunit matigas na tinanggihan iyon ni Paco. Sinabi ni Cruz na kahit anong galit ang nararamdaman niya ay hindi niya mawawaglit na sila ay konektado dahil sila ay isang pamilya at sobra siyang inidolo ni Miklo. Inamin ni Paco na may parte siya sa naging resulta ng buhay ni Miklo. Hindi man niya nabanggit, ngunit makikitang handa na si Paco na magpatawad. At masaya nilang hinarap ang bagong yugto ng kanilang buhay. May hahalin tulad ang istoryang ito sa tunay na mga pangyayari sa buhay ng mga kabataan mula noon hanggang ngayon. Kung kaya naman maraming aral ang mapupulot sa pelikulang ito. Tandaan sana natin na tayo mismo ang nagpipinta at gumuguhit ng ating kapalaran at walang sinuman ang pwede nating sisihin sa anumang resulta ng ating buhay. Alam natin kung ano ang tama laban sa mali, kinakailangan lamang na matalino tayong pumili, nang sa gayon ay wala tayong pagsisihan sa huli. Hanggang sa muli mga karekap.